kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Makinistang pobre, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, meron po tayong gagawin, Toyota Altis. Ayan. So bakit nga ba bumababa yung RPM? So minsan nagpa 500, minsan namamatay daw. So ito kadalasan nangyayari din ito sa mga Toyota Vios at sa mga Avanza. So nangyayari ito. So kung ano ba talaga ang magiging dahilan at bakit ganun ang nangyayari at paano ang pag-diagnose. Ayan. So ito mga kalyabe, para malaman natin kung ano yung problema ng sasakyan, tara at ating alamin. So nandito na nga tayo mga kalyabe, ano? Ayan. So bakit nga ba minsan ay nagwa 1,000 RPM, minsan ay bumababa at bumabagsak ang RPM ng ating sasakyan. So ito mga kalyabe, ito dito yan. At paano natin idadiagnose? Ayan. So ganito mga kalyabe, ano? So hindi po nakakaalam kung minsan ang ating ignition coil ay talagang bumibigay yan. So minsan humihina yung power, minsan lumalakas, kaya bigla na lang tataas ang RPM, minsan ay bababa. So paano ba mag-diagnose? Ganito mga kalyabe, habang nakaandar yung sasakyan natin, isa-isa nating bunutin to. Itong ating sakit. Yan. Bubunutin nyo lang ganyan, nakaandar yan. Pag nagbago yung andar, yung minor, ibig sabihin goods siya. Pagdating dito, pag hinugot mo to at hindi magbago ang andar, ibig sabihin yung isa sa ignition coil ninyo ay mahina na yung power or pabusted na siya. Yan. So ganyan lang po yung pag-diagnose nito. So sa Vios, alam ko dun sa grupo natin sa Toyota Vios Nation ay nagkaroon ng problema yung isa. At sabi nga ng iba ay ganun nga din ang nangyayari sa kanila. Sabi daw ay low battery charging, mahina ang battery, pero hindi. Kadalasan dito nangyayari sa ating mga ignition coil. Yan. So at sinabay ko na rin palang linis ng aircon nito. Yan, nilinis ko na rin tong kanyang valve cover. Ayan, itong valve cover, nilinis na rin natin. At sa hindi po pala sa mga subscriber po pala natin diyan, sa mga viewers natin diyan na gustong-gustong magpagawa ng swimming pool. Ayan, itong aking followers dito, sa ating subscriber dito at kapitbahay namin ay gumagawa ng mga swimming pool. So sa gustong magpagawa ng swimming pool, pwede niyo akong kontakin para ilapit ko sa kanila yung inyong mga gusto. Ayan, gumagawa po ng mga swimming pool ito sila. So ayan, nagre-ready na nga sila ng kanilang mga gagawin. So ayan sila ni Kuya. Sana project niya ngayon Kuya ng mga swimming pool. Sa Abida. Ayan. So kung gusto ninyo magpagawa ng swimming pool mga kalyabe, pwede niyo ako ma-PM para ilapit ko kayo dito sa mga kaibigan natin. Ayan, sila busing. Ayan. So dito, gumagawa sila kasi ng mga swimming pool mga kalyabe. So kung napapansin niyo dito, may mga tubo sila na kababaklas lang nila ng swimming pool. Ayan, no? Dito.
So nagbabaklas sila ng swimming pool. Ayan. So galing ito sa swimming pool sa Abida. Ayan, ito yung mga tiles na ginagamit nila sa flooring to, no, sa gilid. Sa lahat, no. Ayan, yan mga tiles na yan. Ganyan yung mga klase ng tiles yung gamit nila. Ayan. So kung napapansin niyo, andon may hawakan ng swimming pool, yung stainless na yon. Yan, hawakan ng swimming pool, sa hagdan ng swimming pool yan. Tsaka may mga bonsai din dito, yung mga mahihilig sa bonsai. Pwede rin kayong mag-inquire sa kanila ng mga bonsai. Ayan. Alright, so dito tayo muna. Kasi ito mga kalyabe, yung lahat ng sasakyan nila ay tayo yung nagmi-maintain. Right. Mukhang malaki-laki ang project nyo ngayon, ha. Malaking bakbakan, ha. Oo. Ay malay mo may biglang magtanong sa akin kung may kakilala tayong gumagawa ng swimming pool. Di ba? Yung mga kaibigan natin gusto magtayo ng mga resort. Ayan yung bonsai mga kalyabe, oh. Ang ibang display nila kasi ay nandun na sa Tuy, Batangas. So nandun na malapit sa Nasugbo. Yan, so malantay ko lang si Roger, ang aking kasama dito lagi, para mabuo na namin to at mabili na natin yung ibang pyesa. Right? Alright mga kalyabe, ito na yung bago nating ignition coil. So ito yung luma, ito yung sira. So kung napansin niyo may putok. Ayan. Ayan na. Pumutok po yan. Ayan siya. Kaya hindi na siya nakakapag-supply ng maayos ng kuryente. Sunog. Ayan siya mga kalyabe. So madali lang naman to. At pinalitan na rin natin yung kanyang spark plug. Ayan, kung napapansin niyo, papakita ko rin sa inyo. Ayan. Itong maputi, ito yung magandang sunog. Itong isa, hindi na nakakasunog kasi mahina na yung supply ng kuryente niya. Kaya bumababa yung RPM niya hanggang 500. Ayan. So kung akala mo, titingnan mo siya, parang hindi palyado, di ba? Pero mababa lang ang RPM. Ayan. Sa mga Toyota Vios, sa Toyota Vios Nation, alam ko may nag-comment doon sa grupo natin. Ito po yun ang naging problema. So, pwede nyo ma-check to, pwede nyo ma-apply doon sa inyong Toyota. So, subukan nyo po ito. At sigurado, malamang sa malamang, yan din ang problema ng iyong sasakyan. Alright, so ayan, karakabit ko lang ang mga spark plug mga kalyabe. Pinapalitan ko lang. At dito sa loob, Jer, ayun ka lang? Okay ka lang? Papawisan. Ayan, maagang maaga, exercise. Ayan, so ito, at tatapusin ko muna. Alright mga kalyabe, ito na, nakabit na nga natin. So, nakabit na natin yung bagong ignition coil. Ayan. So dito mamaya lilinisin natin tong throttle body, babaklasin natin to. So kakabit tayo muna ng expansion valve ng aircon. Alright. Alright mga kalyabe, so grabe ang dumi ng kanyang throttle body. Ayan, so nililinisin na rin natin to. Kasi ito mga kalyabe, may tendency nagaganit po yung ating throttle body, magluluko. Ayan. So linisin natin muna. Right. Right mga kalyabe, ito na, malinis na nga yan. Ayan. So malinis na po yan.
Ayan. So, ibabalik na natin dito. Alright, mga kalyabe, yan na. So, kinakabit na lang namin to. At titesting natin pa under rin. Ito yata. Ayan. Yun, sa plastic. Diyan. Yung mga liglig yan. Tapos, Alright, mga kalyabe. So, yun. Napalitan na natin ng ignition coil. So, ayan. Naging okay na yung andar niya. Ayan. Ang problema lang nito, kailangan pa natin ipapa-relearn yung kanyang throttle body. Ayan. So, i-relearn pa natin yung kanyang throttle body. Sa throttle body niya kasi, medyo mataas pa yung kanyang RPM. Ayan. Kapag na-relearn yan, ay ayos na. Maging back to normal na ulit siya at maayos na yung takbo nito. Ayan. So, yung problema nito is yung kanyang ignition coil. Kanyang ignition coil, pinalitan natin. Tapos, aircon cleaning. Na-aircon cleaning na natin to. Ayan. Right. check sa carburetor muna. Oo. Wala. Sa throttle body. Throttle body. Relearn. Okay. Parang ano yun yung tuning yun. Tuning. Tuning yan, tuning.
Pwede rin yung pag ano, no, pag gusto mong palakasin yung hatak, di ba? Pwede. Remap. Backup. Remap. Pero kailangan mo ng ano yun. Kailangan ko ng matinding program doon. Ayan mga kalyabe, so okay na yung andar nito. Matining na. Ang problema lang, medyo mataas yung kanyang RPM. So, ipapa-relearn pa namin yung kanyang throttle body. Ayan. Kasi electronics to, yung kanyang throttle body nito mga kalyabe, electronics siya. Pati pedal nito, electronics na. So, walang adjustment yung kanyang, kanyang minor. Bago mo ma-adjust yan, kailangan mo ng aparato. Alright. Bye, makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kalyabe, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Pobre, makinistang pobre. Subscribe na kayo. God bless, bye. Ingat.